May mga pagod na kahit bayaran mo ng overtime, kulang pa rin. Kasi hindi pera ang hinihingi ng pusong pinagod mo. Sa totoo lang, hindi lahat ng puyat may resibo. May mga gabing kinausap mo ang sarili mo para bumangon ulit kinabukasan. May meeting kang ininda kahit punit-punit na ang loob. May ngiti kang sinuot para lang hindi ka mahalata. Tapos sa dulo, isang okay, noted lang ang kapalit ng oras, pagod at luha. Doon mo marirealize. May mga pagod na hindi sinusukat sa sahod, kundi sa respeto at sa paraan ng pagtrato sa'yo. Meron ding pagod na bahay ang saksi. Anak na nag-aalaga ng magulang, kapatid na nagtatabi ng pang-tuition, taong nagpapalakas ng loob ng iba, pero siya mismo walang masandalan. Walang payslip ang ganitong kabutihan. Tahimik itong umiikot sa pagitan ng lababo, pila, biyahe at mga panahong dapat sana ikaw naman ang inaalagaan. At kapag paulit-ulit kang isinasantabi, unti-unti mong makakalimutan na tao ka rin, hindi makina, hindi aparador ng milagro. Kaya heto ang aral, kung hindi nababayaran ang pagod mo, huwag mong ibenta ang kaluluwa mo kapalit ng maliit na papuri. Magtakda ng hangganan, matutong magsabing, hindi, at bigyan ng day off ang puso. Piliin mong pahalagahan ang tahimik mong progreso. Pagkain sa oras, pahinga ng walang guilt, at kaunting yakap para sa sarili. Sapagkat ang tunay na gantimpala, minsan hindi sweldo, minsan kapayapaan. Kung pagod ka, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit kanino. Pahinga ay hindi pagkatalo. Ito'y pag-amin na may katawan, puso, at limitasyon ka. Ikaw, pipilitin mo pa ring magpuyat para sa papuri ng iba, or sisimulan mong pahalagahan ang sarili bago ang trabaho? Comment mo sa baba